Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. I'm Angela and we are the... I am Diego and I am the Castro. Oo. Ako nasa aircon. You hear me? Ako sa aircon, si Angel nasa init. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, very good. Hindi, pero guys, so, para sa mga viewers natin, mga ka-brunchies natin, I'm sure they're wondering where I am right now. Nandito po ako ngayon sa PNP Camp Crame para po nakaantabay tayo dun sa magiging press conference regarding dun sa pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy. Pag-surrender daw. So, let's see kung ano yung tamang context. But anyway, happy Monday to all our viewers. It's been a hectic last 2 to 3 weeks as we've been monitoring a lot of fugitives from Alice Go to Apollo Kibuloy, and now we're looking at Teves and Gerald Bantag daw na papauwiin. Ang sabi po ng marami, sana hindi makalimutan ng gobyerno na magpakain sa mga nagugutom kasi masyado daw inuubos ang pera sa paghahabol ng mga fugitive. Oo, di ba? Pero kasi kahapon, kagabi, yun nga, nalaman natin na supposedly sumuko ito si Pastor Apollo Kibuloy, mga bandang 5:30 yon, bandang 8:30 nandito na siya sa Manila, specifically dito sa PNP Camp Crame. Ang kinalalagyan ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy ay nasa PNP Custodial Center siya. So dun sa press conference na mangyayari mamaya, mostly ang makakaharap natin doon, of course, yung PNP spokesperson, si PNP Chief General Marbil. I don't know lang kung ilalabas nila o ipapakita sa atin si Pastor Apollo Kibuloy. Kanina lang, no, nagkakagulo din dito kasi lumabas naman na si Alice Go papunta ng Senate hearing. Uy, magkasama yung dalawa. Shirt siya. Oo, naka-yellow shirt siya, tapos naka-bulletproof vest siya. Pero on the way na siya sa Senate. Oo, nag-diarrhea daw si Alice Go dahil sa pangit na tubig eh. Oo, sa gripo. Oo, sa Nakainom gripo. ng tubig. Anyway, bigyan niyo ng bottled water. Bottled water. Anyway, madami pa tayong pag-uusapan. It's a Monday morning. It's the start of a week. It's the start of another news week. And we're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is brunch. Let's kick off our countdown with the UAAP Season 87. The UP Fighting Maroons secured their first commanding win by defeating the Ateneo Blue Eagles 77-61. UP's JD Kagulangan flexed his all-around mastery, erupting for a near triple-double of 17 points, 10 assists, and 7 rebounds. Ateneo, for its part, did its best with blue-chip rookie Jared Bahay, living up to his hype with 13 points, 5 rebounds, and 4 assists. In other games, UST defeated UE 70-55, Adamson over FEU 59-47, and DLSU wins against NU 78-75. Pero syempre pinag-usapan dyan yung opening nila. Tama ba? Eraserheads. Yung Eraserheads. The Eraserheads. Oo. Nag-mistulang concert ng reunion concert very ulit grand opening. ng EHED. Yeah, very grand opening for UAAP. Alam naman natin sa opening of the collegiate leagues all over the Philippines. So congratulations sa mga nanalo on the first day. Kudos to LaSalle for the comeback win. Galing mo, Kevin Kiambao. Keep it up. Siyempre, greenies tayo. Oo. Greenies tayo. Okay, next. Oo, sige, marami pang mga laban sa abangan nila. Of course, ang One Sports ang nakataya dyan na magko-cover. Alright, sige. Let's continue with our countdown. Over 10,000 law school graduates showed up on the first day of this year's bar exams yesterday. More than 12,000 applicants originally applied, but some did not graduate or encountered unforeseen circumstances. This year's group of examinees include 5,200 new applicants, 4,000 previous takers, and nearly 1,200 refreshers. The next exam dates are on September 11 and 15. Ang tagal ko sa law school, so di ko na alam kung kaya ko ba or ano. Pero kakayanin po. Pinagdasal ko po talaga. Nag-pray po ako kay St. Jude kahapon. Tapos nagsimba din po ako. Siyempre, magkahalong kaba at takot. Siyempre, dahil lalo na may edad na rin tayong magte-take ng bar. Pero laban lang. Sabi nga, kung may tiyaga, may nilaga.
Alam mo, ito yung mga bar taker and mga bar results, laging newsworthy yan kasi madaming kwento lumalabas from this. Pag mga inspiring stories. Inspiring stories. Pag naglalabasan na yung bar results, makikita mo yung mga kwento ng mga former janitor, turned lawyer. I remember may taho vendor. I remember before sa One Balita Weekend, meron ako in-interview. Pumasa din siya sa bar. Ano siya, first ever na lawyer na blind. Oh yeah, I heard. Tapos 6 times siya nag-attempt. Ika-6th niya, tsaka lang siya yung so, very inspiring. Nag-aaral siya using Braille. I remember that story. Yes. Oo. Anyway, madami pa tayong pag-uusapan because it's a Monday morning. We're monitoring a lot of stories from Mayor Alice Guo sa hearing sa Senado. Magsasalita na ba siya? Si Apollo Kibuloy na huli na. Ang daming pag-uusapan pa. Madami-dami pa. MPAC is Ito still alive. yung inaabangan mo talaga, Diego eh. Yung pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy. Ay hindi, iba na ang inaabangan ko. Oo. Game of Thrones na inaabangan ko ngayon. Late bloomer. Alright, coming up. Apollo Kibuloy is now under police custody following weeks of manhunt. But was he arrested or did he surrender? Yan mga pag-uusapan natin later ha. Kung ano na yung mga detalye tungkol dyan sa pag-surrender. Pag-surrender supposedly ni Pastor Apollo Kibuloy. We are just getting started mga kapatid. More of our top 10 news when brunch returns. Keep it here on One News. Coming in at our 7th spot, the Budget Department has refuted reports of 30 million people losing their PhilHealth coverage. A certain medical action group claimed in a post that DBM has reduced the number of indirect contributors to PhilHealth. In response, Budget Secretary Amina Pangandaman said no one will lose their PhilHealth coverage under the Universal Healthcare Act. The DBM also said it recommended the coverage of 21 million indirect contributors. Around 80 billion pesos out of 101 billion pesos budget will be allocated to the indirect contributors of PhilHealth. Yan, maraming kontrobersya din ang kinakaharap ang PhilHealth ngayon dahil nga doon sa mga yung ibang fund na chinanel nila, diba, sa finance report. At madaming... At sinasabi nga namang... Oy, nawala. Nawala ka. Ayan. Go ahead. No, nawala yung audio mo. Kaya ako binabanggit kanina. Pero go ahead lang. You were saying something. Go ahead. Yun. Basta yung sinasabi, syempre, yung worry nga ng mga PhilHealth members ay kinukuha yung mga kanilang contributions. Pero sinabi naman ng finance, legal daw yung kanilang ginagawa at dahil daw savings naman o hindi mga nagastos ng PhilHealth yung kanilang kinukuha. That's right. When in fact, sinasabi of course sa mga health advocates at ibang mga miyembro din ng PhilHealth, bakit hindi nila lang taasan yung diba, yung share, diba, ng PhilHealth sa mga hospitalization ng miyembro at saka expand pa yung coverage ng PhilHealth. And one of the issues of this Universal Healthcare Act and the issues also that the U.S. faced is those who are paying the premium contributions end up getting a little less to cover those who are not really paying directly na premium contributions. Ang hinihingi kasi ng iba noon, sana pwede nyo i-prorate. Yung mga hindi nagbibigay ng ganong kataas, they get a certain level lang. But yung mga nagbibigay ng premium at nagbabayad talaga, bigyan sila ng more benefits. Kasi nagiging issue, pag universal healthcare, everyone in the country is covered regardless kung direct member ka or indirect. Basta Filipino citizen, taxpayer ka, and you are registered in any of the LGUs, you can avail of PhilHealth assistance. So yan ang mga agam-agam na mga actually naghihirap daw na mag-contribute day in and day out. Sabi nila may DSWD naman daw for other assistance needs. Bakit ganito? Pero we will see in the coming days kung ano yung magiging case packages pag linabas. Di ba recently merong na ospital, 400 plus thousand yung kanyang bill. And then, itong na-hospital na to, yung hospitalized individual na to, was only, parang he only got 24,000 from PhilHealth. 24,000 out of 400, saan kukunin niya yung remainder na yan? Kawawa naman.
Exactly. Ay, nako. Anyway, Sige, sige. marami pa tayong pag-uusapan, Jericho. Go Next, ahead. next. Sitting pretty in our top 6 is about Quezon City confirming its second and third cases of Mpox. Now, the second case is a 29-year-old male, and the third one is also a male aged 36 years old. Both are currently under home isolation and receiving medical treatment. Mayor Joy Belmonte advised the public to practice frequent hand washing and avoid contact with individuals showing Mpox symptoms. Since July 2022, the Health Department has logged a total of 17 cases. 17 cases in the last 2 years, pero this year alone, medyo madami-dami ang natatala natin cases of Mpox. Last week, if I can remember it correctly, naging Audio. DOH regarding virtual, can you hear me? Okay na, kanina nawala. I was saying naging controversial yung pahayag ng DOH last week over the weekend, if I remember it correctly, dahil doon sa sinasabi nila dahil mga paalala nila sa mga tao regarding Mpox and mag-virtual SEX na I'm spelling it. Yung intercourse lang daw yung mga tao. Kaya medyo naging controversial yun. Virtual. I just don't know what to do with that statement. Ay, nako. Daming pwedeng... Pero then again, sabi nga natin na maging maingat na lang para hindi natin, kasi nga, there's a confirmation already of local transmission here ng Mpox. It's simple naman. When you're talking about intercourse or sexual contact, remain true to your partner. Huwag maging promiscuous. Hindi, totoo naman. Because at the end of the day naman, that's the base of human beings, being loyal. Joke lang. Ay, nako. Nak. Bahala na. Next na. Marami tayong pag-uusapan. Let's continue with our countdown. Still hot at the 5th spot is the Education Department or DepEd. The Commission on Audit or COA has ordered DepEd to return 12.3 billion pesos of its budget to the government. This is from the department's 2023 budget that was previously disallowed due to faulty bidding process. One of the bidding processes happened in the department's computerization program. Former Education Secretary Vice President Sara Duterte has yet to issue a statement about this. Yan, yung computerization program. Daming issue sa prices ng laptop versus the specs. And yung one computer, 30 teachers ang gumagamit. Parang amounting to 1.6 billion yung laptop na sinasabi nila. But to be fair naman, it started yung bidding during former Deputy Secretary Briones. Oo, pero ang nangyari nga, hindi yun na-distribute, tapos maraming nasayang na nasa warehouse lang. Oo. Tapos yung quality nung laptop na nanalo sa bidding nila, sa procurement nila ay substandard. Oo, kasi daw the value of each laptop na binayad natin, yung pera na binayad natin, mid-range laptop na daw yon. Pero ang laptop na nasa warehouse, ang kung i-deliver mo diyon, parang entry-level laptops. Which yung mga RAM niya, tsaka yung processor is not sufficient anymore to handle teaching materials. For example, magpa-PowerPoint ka and other Windows or Microsoft na applications. Maghahang daw talaga yan. So, hindi daw dapat ganun kasi mataas yung budget. So, dapat may mid-range ang pumasok ay hindi. Tsaka dapat din, aayusin din nila yung yung procurement process nila then after bidding. Kasi, di ba, ang mga laptops, ang tawag dito, mabilis mag-update Di ba? So, kung 2022 pa yan, tapos 2024 na ngayon, hindi mo na talaga magagamit yun. You have to remember... Dapat kapag na-procure mo siya, distribute agad. Or you have to remember every 3 to 9 months, yung mga applications or software, nag-upgrade yan. Pag nag-upgrade, yung mga RAM or system requirement niya, tumataas. So yung current requirement mo when you bought a laptop at nag-install ka ng bagong software, hindi nakakayanin ng laptop. Exactly. That's why. Kaya, oh my gosh, di ba? Kaya maraming issue na nababalot ngayon ng DepEd, di ba?
Kaya antayin natin yung iba pang mga detalye dyan. Sabihin mo pala sa driver natin yung helicopter ko sa likod madumi na ang hugasan nila. Oo nga. Hindi nila Baka habulin tayo ng BI. hindi hinuhugasan ni Ay, Manong hindi hinuhugasan ni Manong yung helicopter natin. Ano ba naman yan? Mga old model to ng yung may Metrocom pa doon. Yung ba yung helicopter Madami sa pa. panahon ni FG Gentleman na supposedly yung Mamaya puntahan ko, babasahin ko. yung supposedly brand new pa second hand pala na pininturahan. Meron dito sa harapan ko, tignan mo ha. Wait. Yan Metrocom. Yung dating mga pulis na sasakyan. Okay, ito kami Diba? mga batang 90s nakakaintindi kami ng Metrocom. Metrocom is former PNP. Hindi ko yan alam. Oo. Tapos the Metrocom Group, may special unit po yan noon. May mga sing-sing sila na bungo. Yung mga skull group nila, I don't remember what they called, but I remember that nung bata ako. And every time babiyahe kami noong 84 from Quezon City to Makati, kailangan nakababa ang window, tsaka yung lights mo hindi naka-bright. Bawal yun, huliin ka ng Metrocom. Tsaka may curfew kami. Walking down the memory lane. No, hindi. Kailangan Walking 9 p.m. Kailangan 9 p.m. nakauwi na kami ng bahay. So kami ng mami ko, mag-rent ng Betamax tape sa Makati para makauwi ng maaga. Wala lang. Pinakita mo yung Metrocom kaya na bumalik yung mga alaala ng Metrocom. Nostalgic pa. Somewhat nostalgic, somewhat traumatic based on experience. Oo. Anyway, For those who just tuned in, ako po ay nasa PNP Krame, wherein nakaantabay po doon sa mangyayaring press po ng PNP regarding dito nga po sa pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy. Asahan po natin mamaya na makikita natin dun sa press ko na yun. Of course, si DILG Secretary Benner Abalos, Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan, PNP Chief General Romel Marbil, Region 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre. At doon po sila magbibigay ng buong detalye no nangyari, ano yung negosasyon na napag-usapan para nga makasuko ito or sumuko itong siya Pastor Apollo Kibuloy. At ang PNP nag-reiterate through Jean Fajardo, yung kanilang spokesperson, na ito daw ay joint effort ng AFP at PNP. Doesn't matter, basta nahulit. Period. Abangan mga kababayan natin, baka kasi akala nila wala tayong report regarding that. Mamaya, abangan niyo po. Okay, let's move on to the next. Coming in at our top 4, the Justice Department says former lawmaker Arnie Teves will be brought back to the country soon. Here's the report. Former Congressman Arnie Teves is still in Timor-Leste. He is being tagged as the mastermind behind the killing for Negros Oriental Solon Roel de Gamo last year. But the Justice Department says Teves may be brought back to the Philippines soon. Lumabas ang balita na ang president ng Timor-Leste mismo, si Jose Ramos Horta, mentioned that it will not be too long before he will go home. According to the DOJ, Timor-Leste will work on Teves' extradition after the visit of Pope Francis in the country this week. Coordinated din po tayo sa DILG. Again, this is a whole-of-government approach that we are doing in the case of former Congressman Teves. And we hope to execute everything, our operation, right after the papal visit. The agency added that Timor-Leste rejected Teves' appeal against his possible extradition, but this was denied by the camp of the former lawmaker. Nagpalabas ang DOJ ng pahayag na na-deny na daw yung apila. Mali po, fake news yan. Fake news po yan. Wala pang desisyon sa apila. Ang lumabas sa inyo stay order. Hindi yata alam ni Miko Clavano kung anong difference between yung denial ng appeal at denial ng stay order. Kaya nalito si Totoy. That's the problem, and you send a boy to do a man's job. Recall that Teves called on the United Nations to intervene in the supposed violation of his human rights. Ayan, nalito si Totoy. Ay. Nalito daw si Totoy, boy. Nagalit tuloy si Attorney Topacio. Hoy, Pero pag ganyan, dapat stick to the topic doon sa issue. Wag natin gawing personal. Tsaka batikos natin. Tsaka wag siya magbabatikos ng younger generation. Just because he's younger doesn't mean you're not competent. Exactly. It doesn't matter the age. Competence is not measured with age, but with the way you are working. Ang importante, harapin ang kliyente mo, yung kanyang mga kaso dito. Alright. Diba?
Okay, madami pa tayong pag-uusapan, but for the meantime, don't go away. We're not done yet. May dalawa pa tayo. Please stay with us. Welcome back. You're still watching a Brunch here on One News, and we are now monitoring two major stories unfolding. Alice Guo's return and testimony in the Senate, and also the capture or surrender or arrest, whatever anyone wants to call it, of Apollo Kibuloy. We'll get to the bottom of that later on, pero for the meantime, let's continue with our countdown. Sizzling at the third spot are the so-called Pogo masterminds. The cohorts of dismissed Bamban Mayor Alice Guo are not in the country anymore. Senator Sherwin Gatchalian said Huang Ziyang, Baolin, and Hui Jin Zhang have fled the country based on flight records. The three were connected to the Pogo hub in Bamban Tarlac. Gatchalian expressed disappointment since the three escaped accountability for their criminal activity. Sila kaya yung big fish? Hindi natin alam. The Senate hearings. Pero ito yung mga names na nabanggit ko are connected nga sa mga Pogo sa Anyway, Bamban. we'll hear later on kasi the Senate hearing is still unfolding right now. They're still manifesting several rules and laying the groundwork kung how the hearing will go. Pero later on, I'm sure after this afternoon, meron tayong updates, more updates pala. Okay, let's move on to the next. Going straight to our top two, Alice Guo's lawyer advises her client to just tell senators the truth. Attorney Stephen David says he instructed Guo to avoid lying because there's nothing to fear. Guo, who was arrested in Indonesia, has asked the police for help amid supposed death threats. The dismissed mayor is set to face senators today in handcuffs and bulletproof vest. My instruction is simple. Just tell the truth. And you see, the performance of Sheila, di ba? I just told Sheila Guo, just tell the truth because the truth will set you free. If you're telling the truth, the Almighty will be with you. So there's nothing to fear. Ayan, Siyempre, naabangan natin ngayon sa ongoing hearing kung magsasabi pa siya ng totoo. Well, if over the weekend, di ba, meron siya mga inamin na meron siya mga doppelganger. Kinonfirm niya, may pinakitang mukha niya na kamukha nga niya ay staff daw niya yun. Kaya if you watch the hearing kanina, pinahubad ni Senator Jingo Estrada yung face mask. Yes. Ni Alice Guo to make sure. Yan si Alice. Kasi syempre, we have to also check din yung nangyari doon sa notary lawyer. Dahil sinasabi niya, nakita daw niya at nagpanotary daw. Baka naman doppelganger diba, yan. means, baka yung doppelganger lang pala yung nakita niya. That we don't. Kaya tingnan natin, hopefully, hindi na natin maririnig yung hindi ko na maalala. But the mere fact that if she's telling the truth that there are death threats and she is asking for help means slightly may opening na tayo to get the truth because may takot na si Alice Guo and if there are death threats, there are bigger fish. So sana she fries these bigger fish para we get to the bottom of this. All right, let's move on. All right. Of course, our top story is the surrender of Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. The fugitive pastor and 4 others have surrendered to authorities yesterday after more than 2 weeks of manhunt operation against them. Here's the story. The 16-day intense manhunt operation against Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy, has come to an end. The fugitive pastor, facing human trafficking and sexual abuse charges, is currently at the custodial facility of Camp Crame in Quezon City. This after he surrendered to authorities at around 5:30 p.m. in Davao City yesterday. The Philippine National Police, or PNP, said they gave Kibuloy an ultimatum to surrender. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha.
Aside from Kibuloy, PNP also has its personal assistant, Jacqueline Roy, and Ingrid Canada, as well as KOJC members Crescente Canada and Sylvia Semañez. The 5 underwent a booking process where their mugshots and fingerprints were taken. Their warrants of arrest were also served in the custodial facility. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito, yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. The booking process of Kibuloy and others ended around 12 midnight. Based on their physical and medical examination, 3 of these surrenderies experienced high blood pressure. PNP did not confirm if Kibuloy is one of them. Binigyan po sila ng gamot ng ating mga doctors na isettle naman po sila doon sa mga kwarto na intended po para sa kanila. KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torreon said Kibuloy surrendered due to the ongoing tension between the Davao City Police and KOJC members. He added that Kibuloy was out of reach because the fugitive pastor was waiting for the legal remedies his lawyers can avail. The Davao City Police has pulled out from the KOJC compound after the surrender of Kibuloy. The Quezon City and Pasig courts will also be informed about Kibuloy's surrender. Yun. So we have 2 varying reports on how we came to have the custody of Apollo Kibuloy. One is saying on the other side that he surrendered through the AFP or ISAF. Or the other side naman, the PNP says they pressured Apollo Kibuloy into surrendering because they gave him 24 hours before they will storm a certain building which is called the Inner Sanctum po ata sa kanila ang Inner Sanctum na yan. So he decided to go out pero via with the AFP intelligence officers. So yun ang 2 reports natin, but at the end of the day, we have him in custody. We want to find out the truth. It doesn't really matter anymore. And dapat itigil na natin tong issue on sino talaga ang naunang kumuha. Basta we have custody, let's move forward na po. Kaya nga di ba sinasabi nung in-interview si DILG Secretary Abalos, sinabi niya hayaan po natin muna yung PNP magsalita. Pero hopefully nga later maabutan natin hindi pa naman nagsisimula yung hearing today na gaganapin dito mismo sa PNP Krame, nadadaluhan of course ang mga officials ng PNP, kasama na po dyan si PNP Chief General Romel Marbil, Region 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, and of course si Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan, joined by DILG Secretary Benhur Abalos para nga dito sa pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nga, if you can remember also, nag-release din ng ang tawag dito ng statement si Atty. Topacio na sinasabi niya umiepal daw si DILG Secretary, diba, doon sa pagsuko nga daw nito ni Pastor Apollo Kibuloy. Well, at the end of the day, itigil na natin itong personal attacks, no? Mayroong distasteful siya, and let's just focus on the cases at hand. But Angel, we have with us an interview. Yes, to get more information about this, about the ongoing about yung pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy, we have News 5 correspondent Bril Montalvo live naman mula sa Davao. Good morning, Bril. Of course, I'd like to know, saan ba talaga sumuko si Kibuloy at mga co-accused? Ang daming versions eh. Good morning, Angela. Yan, tama nga kayo dyan. No? Hanggang ngayon dito sa Davao City ay nagdedebatihan pa rin kung saan ba talaga sumuko or sumurrender. Ito nga si Pastor Apollo Kibuloy at ang 4 pa nitong kapwa-akusado kahapon dito sa Davao City. Kasi nga, sa version ng PNP ay sumuko daw si Pastor Apollo Kibuloy kahapon mga pasado alas 5 ng hapon doon mismo sa loob ng KOJC compound. Pero may lumabas naman na another balita na alleged daw umano nasa doon mula doon sa Kidapawan City sa North Cotabato. Sumuko si Pastor Apollo Kibuloy doon sa AFP at trinavel dito sa Davao City papunta doon sa loob ng KOJC compound at doon nga siya inaresto ng ating PNP. Yun yung mga lumalabas na balita dito sa Davao City. Pero hanggang sa ngayon, ang PNP pa ang may pahayag
na kahapon nga ng hapon, mga pasado alas 5:30, doon mismo sa loob ng KOJC compound ay naaresto at sumuko itong si Pastor Apollo Kibuloy. So hininga natin ang payag itong ang panig ng PNP, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa sila sumasagot sa ating mga tawag. Bril, linawin ko lang ha. Nag-freeze ata si Bril. Ayan, okay. Bril, linawin ko lang. Definitely 100% sa loob ng compound nakuha si Apollo Kibuloy. Pero ang gusto ko tanungin, was it in the hangar or was it in supposedly itong inner sanctum building na ito na restricted sa mga pulis? Angelo, kahapon ayon sa PNP, ay doon mismo sa loob ng vicinity ng KOJC compound. At sabi nga ni Police Brigadier General Nicolas III, nang ma-interview natin siya kagabi, siya yung regional director ng Davao Police at siya din yung ground commander ng operation nga ng PNP dito sa loob ng KOJC compound. At sabi niya, most probably ay doon na daw sa may hangar nag-surrender. Ito nga si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ito nga hangar ay malapit doon sa Old Airport sa Tactical Operation Group 11 kung saan naghihintay ang C-130 ng AFP para ilipad si Pastor Apollo Kibuloy pa Villamor Air Base. At pagdating doon sa Villamor Air Base ay tinransport naman siya doon sa custody ng PNP sa Camp Crame. Bril, tanong ko lang, kamusta naman ngayon? Can you give us an update doon sa sitwasyon ngayon sa KOJC compound? Kung may mga natira pa bang mga polis o wala na? Yung mga miyembro, kumusta na? Bril? Sa ngayon, Angela, kanina pinuntahan natin kaninang umaga ang compound ng KOJC doon nga sa Buhangin dito sa Davao City. At napansin natin doon na tahimik na ang sitwasyon, balik normal na ang trapiko. Wala na tayong nakikita ng mga bus, mga presensya ng PNP at nakita natin kaninang umaga ay naglilinis na ito nga ating mga miyembro ng KOJC doon sa loob at labas ng compound. Yeah, Bril, go ahead, Angels. Go ahead. Dagdag ko lang, yung pasok doon sa Jose Maria College, pumapasok na ba ngayon yung mga estudyante doon, Bril? Angela, sa ngayon, ayon nga sa nakuha natin informasyon, ay online class pa lang ang pinapatupad na klase sa Jose Maria College. Maybe sooner or later, wala pang announcement kung kailan ba magbabalik ng face-to-face ito nga klase sa Jose Maria College. Alright. Ako, last question ko, Bril. I'd like to verify lang certain posts and reports and videos na lumalabas sa social media na the moment nalaman na sumuko na si Apollo Kibuloy, ang both police forces and KOJC members, parang nagyakap-yakap daw sila, nagkamayan, and parang no hard feelings ang dating. Tama ba ang naranasan mo dyan, Bril? Yes, tama ka nga dyan na, Angelo, kahapon nga nung napansin natin ang ating mga kapulisan at miyembro ng KOJC, parang masaya sila sa isa't isa. Kasi nga, sa panig naman ng KOJC ay magagamit na nila ang entire compound ng walang mga presensya ng pulis, kagaya ng kanilang KOJC Cathedral at iba pang area doon sa KOJC compound. At ito namang sa kapulisan ay masaya sila na makakauwi na sila sa kanilang pamilya at sa kanilang AOR, Area of Responsibility. Kasi nga, yung ibang kapulisan natin ay hindi taga Davao Region, yung iba taga Region 10, may Region 12 at may Region 13 at yung iba naman ay taga Luzon pa, may region sa Luzon na dineploy dito sa Davao City para lang sa operasyon ng paghahain ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. So nakita natin kahapon, nagyakapan, nag-selfie pa yung mga miyembro ng KOJC at ating mga PNP na nagsisimbolo na tapos na ang kanilang operasyon doon sa loob ng KOJC compound at magagamit na ng KOJC member ang kanilang compound na walang presensya ng PNP. All right. Go ahead. Yeah, thank you so much, News 5 correspondent Bril Montalvo, live from Davao.
Ayun. So yun po ang updates natin dyan sa KOJC compound. Thank you. It was Monday morning filled with information. Diba, Angel? Yes, oo. Marami tayong mga abangan to. Dave, ngayon ay tatumbling na ako doon sa press con kasi magsa-start na. So, Diego, do your thing. Do your thing. All right. Thank you everyone for joining us here on Brunch. With that, I'd like to leave you with a quote. I follow 3 rules. Do the right thing, do the best you can, and always show people you care. A quote from Lou Holtz. And that wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunzan Castro. And I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.